Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadagdag subscriber, no? Wala na huy bunyog, natalo tayo eh. Hindi. Baka masasusunod, no, mga boss, no? Pero, marami hong nangyari, ha, mga friend. Pag-usapan ho natin, ha? Mamaya si Bato, pag-usapan natin siya sabi ni Bato. Dito mga sa survey na to, marami hong pahiya, di ba? Pag-usapan natin, mantake mo, yung Marcoleta, hulog na yan, wala nang kapanapanalo, ayon sa mga survey, biglang number 6. Si Bato, bigla, halos na, ayaw nga pumasok sa 12, biglang number 3. Kaya yung survey na yan, talagang ewan ko sa sila susurvey, di ba? Yung kay Bongo, yaman yung kay Bongo, dating ano na yan eh. Kumbaga sa front runner nga raw sabi ni Bato di ba? Pero yung Bam Aquino, halos hirap na hirap ang makapasok sa 12 yun. Mga friend, maski si Kiko Pangilinan, kakamping na Kiko Pangilinan, hirap na hirap pa makapasok sa 12. Pero, biglang number 5 at saka number 2. Di ba? Yung Erwin Tulfo na nangungupalpal sa number 1, biglang number 3 siya ngayon. Diba? Kaya wala yung survey na yan eh. Yung IME na sinasabi, yun nga, namamangka sa mga dalawang ilog na walang tubig. Wala nang kapanapanalo kung tignan mo. Number 12, pumasok. Si Bumtarat-tarat, number 5 pa yata sa survey dati yan eh. Dahil marami ng interview sa kanya, talagang parang senador na ang dating eh. In-interview ni Boy Abunda. In-interview rin yata niya nito eh. Ito, marami yung interview eh. Si Tonyeng, in-interview rin ni Tonyeng. Maraming umi-interview sa kanya eh, dahil parang senador na ang wala. Di ba? Biglang wala, natalo, di ba? Marami hong mga pasok sa yung Revilla. Parating pasok sa Magic 12. Biglang wala. Di ba? Yung Marcoleta na talagang kung tignan mo walang kapanapanalo, di ba? Number 6. Di ba? Kaya survey na yan, di ko mukhang napahiya nga yung survey na yan, di ba? Maraming tanong-tanong yun. Paano nangyari? Mga ganun di ba? Kaya nga ako survey, panggulo lang talaga kung minsan yan, mga friend. Di ba? Yung kakamping, yung pink sinasabi, pink power, akala nyo wala na. Akbayan, number 1, yung Duterte Youth Party List, Osmar Joseph, ano ba ginagawa niyan Duterte Youth Party List na yan? Para ano ba yan? No? Como Duterte, sobra naman ang kamandag ng Duterte, no? Basta nabanggit Duterte, di ba? Pakinggan natin si Bato, mga friend. Basta yung survey, kumbaga sa nung panahon siguro ni Digong, pwede. Yung survey, nagkakatotoo. Pero ngayon, wala na. Sabi nga ni Bam Aquino tsaka ni Kiko Pangilinan, hindi namin aasahan ito. Niya, di ba? Yung dasal namin, maski na pumasok lang kami sa Magic 12, basta manalo lang kami, pero hindi namin inaasahan tong number 2 saka number 5. Di ba? Marami pa hong darating, no? Basta importante itong Duterte, masibak. Pakinggan natin ito si Bato. Ni-interview siya ni Karen Davila The ICC. There is no warrant issued against you as of yet. Ang dinidinig ngayon is former President Duterte. You are now a sitting senator. I mean, let's be honest. If a warrant comes out against you, would you surrender yourself to the ICC or papayag ka ba na isurrender ka ng administrasyong ito? Yung lang masasagot ko lang sa iyo, Karen, is I am prepared for that. I am prepared for that. And I don't have to telegraph my moves, my plan. Huwag mo na sabihin yung plano mo. Dalawa lang naman yung plano mo Either sumuko ka, wala namang kaduda-duda sa mangyayari sa'yo Either nasusuko ka na ng mahinahon,
dadakipin ka ng Interpol, kagaya ng ginawa sa amo mo, yun lang naman eh. O, pangatlong option mo, magtago ka na lang. O, ganun lang yun. Maski na ano, wala ka namang ibang pupuntahan eh. O, di ba mga friend? At hindi naman pwedeng hindi ka ma-aresto. Hindi ka naman pwedeng hindi ma-issue ng warrant of arrest ng ICC. Kasi hindi naman pwedeng tirabaho lang ni Duterte. Yang libu-libong namatay na yan, nang siya lang mag-isa. At hindi ba itinuro ka na nga nung amo mo na ikaw, yan, si Batoy ka, death squad din yan. O, diba? Pinagtuturo naman ni Duterte kung sino yung mga death squad niya eh, di ba? At kaya nga kayo, siyam kayo eh, na mawag i-issue ng warrant of arrest eh. Ikaw na nga isa, tsaka yata to si Bongo, tagilid din to si Bongo eh, di ba? Imposible namang hindi kayo trabahuhin ng Interpol. Yung amo nyo natrabaho eh, kayo pa. Tuloy. My plans. I am ready for that. I am ready for that. No, you're ready. Dapat lang mag-ready ka. Talagang i-ready mo na. Tsaka dapat si Kimo, mag-ready ka na. Di ba sasama ka rito? O, ikaw naman. May isang salita dapat. Sabi nga ni Bato, huwag kayong sinungaling ha. Dapat may isang salita. Sinabi mong sasama ka, sasama ka. O, di ba? Maski ikaw na lang nandun ka sa dahig, ikaw ang huwag mo silang iiwan. Hindi baling nasa laya ka, basta doon ka lang sa dahig. O, di ba? Pangako mo yan sa kanila eh. Imo, di ba? O, tuloy. Ready for that, but nakita nyo na yung nangyayari kay dating Pangulong Duterte ngayon. Yes. Would you allow yourself na nandun ka din? Ang tanong ni Karen Davila naman. Parang sinasabi mo kay Bato na huwag kang magpapahuli. Will you allow yourself na nandun ka din? Saan pupunta yan? Natulad na doon ang punta niyan. Ikaw naman, Karen, oh, tanong mo. Will you allow yourself na nandun ka rin? Anong gusto mong mangyari, Karen? Sabihin sa'yo ni Bato na hindi siya magpapahuli, ganun? Oo naman. Tuloy. Na nakakulong. Oo. As I've said, I am ready for that. I don't. Makulit ka, Karen. Eh. Sinabi na, I'm ready for that eh. Talagang, alangan namang pag inisya siya ng warrant of arrest, alangan namang hindi siya nakakulong. Ano ba to? Si Karen, kung minsan nawawala bilib ko sa iyo ha. Tuloy. I don't need to telegraph everything because this is dapat strategic mind ka rin, hindi ka masyadong kung hindi ka magpapa-preempt sa mga gagawin mo. As I have said, I'm ready. But as a sitting senator, are you expecting the Senate and the office to protect you? Yes. Regardless kung sino man ang magiging Senate President namin, whether it be si Jesus Escudero pa rin or Paano po protektahan siya ng Senado, Karen? Ano namang kapangyarihan ng Senado para protektahan ng i-issue ng warrant of arrest? Senator De Lima nga eh. Na-protection ba siya ng Senado? Di ba na-aresto siya? O kulong siya ng ilang taon? Yan pa, International Criminal Court. Ikaw naman. Tuloy. yung incoming, I'm sure, one of the incoming returning senators ay pwedeng maging Senate President din, si Senator Tito Soto. Ayan, regardless kung sino sa kanila makaupo, I'm sure I will be provided enough protection. Okay. Ngayon, Senator Bato, this is your second term. Binigyan ulit kayo ng taong bayan ng 6 na taon. Alam mo, nung una, pag nai-interview ka, nagpapatawa ka, kilala ka dahil sa, alam mo yun, sa yung pagkatao mo na ganyan ka lang talaga. Pero ngayon, for a second term, huwag mo sayangin ito. Ano ang plano mo na bilang senador? Right? We have... Karen, saka mo na tanungin kay Bato yan. Yung pagsuko muna sa ICC, tanungin mo, plano sa maging senador. Andyan na nga halos yung warrant of arrest niyan. Layo na ng tanong mo. Yun muna ang kasikasuhin ni Bato, yung I'm ready for that, kung paano, kung gagawin talaga. Yun ang tanong mo. Hindi. Ikaw naman. Tuloy. We have seen so many na nalaglag din, natalo. Di na pinoto, ayaw na ng tao.
Alam mo ka rin yung kung sino ako. Wala ka namang, ano, nalaglag ka, di ayaw ka talaga ng tao. Ano ka? Si Bato, hindi natin alam paano naboto yan. Mahiwaga yan, mga yan. Basta mga Duterte. Mahiwaga yan, mga friend, no? Bato, Bongo, mahiwaga yan. Yun lang Duterte. Tsaka, mga Duterte, kalahin mong landslide lahat ang Duterte sa Davao. Oh. Magaling sila eh. Sa dami ba naman ng kwarta? Di ba? Tuloy. Hindi ako nagpaka-plastic. Kung gano'n ako na nagpapatawa. Kung ayaw ng taong bayan yung pagpapatawa ko, bakit nila ako ginawa number 3 from number 5, di ba? So I have to remind myself. I have to... So, gusto ng taong bayan yung pagpapatawa niya. Komedyante ka pala, yun ang ibig mo sabihin ba to? Kaya ka naging number 3 dahil gusto ng bayan yung pagpapatawa mo. Sinado yan, hindi ako niwala sa sinasabi mo ba to? Eh kung sa papatawa, di sana nanalo na sila Bumtarat-tarat. Tsaka itong si, Revilla o Hulog eh. Mukhang mahiwaga talaga pagkakapanalo nyo, number 3 saka number 1. Nahihiwagaan ako mga friend. I have to be true to myself. Kung sino ako, hindi na kailangan magkakaroon ng plastic surgery. Ikaw si Bato, na naging kanang kamay, architect ng war on drugs ng amo mong si Duterte. Kilala ka naman eh. Hindi nga alam paano ka talaga ibinoboto eh. May alam ba kayong nagawa niya ito? Ako wala. Maliban na yung nagpapatawag siya ng meeting sa dala niya si Morales tungkol dun sa pagsasyaburaw ni Bongbong. Tapos nagpatawag siya ng Senate ng hearing na naman sa Davao para bulabugin si General Torre na lumayas na ng Davao dahil naiistorbo raw yung kingdom ni Kibulog. Eh wala naman daw doon si Kibulog. Yun ang ginawa niya ito eh. Di ba? Ewan ko, may batas na nasulat to. Hindi na ako kailangan pang i-reinvent yung sarili ko o to who I want to be because this is me. Okay. Yeah, but then what kind of This is me, this is me, this is my life. Tomorrow, gituloy mo. work do you intend to leave? Alam mo yun, how many millions ang boto nyo ngayon, Senator Bato? I didn't look. Are you past 17 million now? 18 ka na ba? 20. 20 ka na. So yung top 3 nasa 20, kayo. But in the Can you imagine that? 20 million? Sa isang kagaya nito na hindi ko makuha hindi ko alam kung ano itatawag sa mga bumoto dito. Sa totoo lang, mga friend. 20 milyon. No? Architect ito ng war on drugs ni Duterte. Nabibitin-bitin. No? 20 million. God save the Philippines. Tuloy. in the 6 years, ano ang gusto nyo namang patunayan? Anong trabaho, anong batas, anong tulong ang gusto nyo iwan sa taong bayan? Diba? Itong 20 million votes na ito, these are precious. It's sacred. Alam ka rin, kung batas na gusto mo, I will fight for gusto kong ma-professionalize talaga ang Philippine National Police. That's why forte, no, public order and dangerous drugs. And in order to professionalize the PNP, dapat it should be devoid of politics. And in order for them to be insulated by politics, dapat tanggalin yung power ng mga local chief executive. Hindi ba isa ka sa naging pinatakbo ng politics, ikaw ba to? Ha? Di ba ikaw ang matagal kang nakadikit sa Duterte, kay Sara, kay Digong? Ikaw ang nagamit ng mga politiko sa Davao sa patayang mga nangyari sa Davao. Di ba? Oo. Walang investigasyon sa mga nangyayari nung panahon mo sa Davao. Ganon din ang nangyari nung ginamit ka ni La Duterte dito sa buong Pilipinas. Ikaw ang chief, BMP chief. Ano pagsasabi mo? Tuloy.
executive na pumili na kung sinong gusto nila magiging gobernador, maging provincial director, maging city mayor, city director, maging chief of police, dapat talaga ang magde-decide yan yung placement and promotion board ng PNP, sila mag-recommend sa chief PNP para naman ma-maintain yung merit system ng mga nakaupo ng mga officers ng PNP. Oo. At mawala talaga yung pamulitika kapag PNP na mag-decide, ikaw Bato, kaya ka nagkadami-dami ng estrelya mo sa balikat, naging 4-star general ka dahil sa politiko. Ano ka ba? Ano sinasabi mo? doon, ikaw dito, wala na pakialam ang politiko. Yan ang totoo. Hindi naman po pwede gusto mo mangyari, Bato. Ibig mo sabihin, hindi pwedeng pakialaman ng mayor o gobernador, yung kapulisan, may sarili silang mundo. Lalong magulo yan. Martial law sinasabi mo siguro. Noong panahon ni Marcos, senior. Oh, Ang tutukan ko na sana ma-amend natin yung local government code. But then I tried that. Senator, I tried that. Senator, why weren't you able to do this in your first 6 years? Oh, yun. Kumbaga, pati nyo ito nagawa nung unang 6 na taon, sir. Alam mo, Karen, ito paano niyang gagawin ng 6 na taon eh? Kala niya nga ayos na ayos sila ni Bongbong. Na walang, di ba? Anong alam mo, Karen? I tried that during yung pagpasa ko ng PNP, Ano? yung last na PNP reform or Hindi niya yung masabi. title. Basta yung PNP, Okay, pero batas nyo po ito. Ano nga? pinasa ko, but I Okay. met heavy opposition. Ah. Ayaw na, may magkasama na ko na ayaw yung provision na yon. Dahil alam ko, sila rin ay, maybe pagkatapos ng pagiging senador, ay pwede sila magiging mayor sa kanilang lugar o maging gobernador, so gusto pa rin nila makontrol ang PNP. So, in order na to sacrifice that, Talagang kukontrol lang tignan mo nga yung Davao, di ba? Kontrolado yung PNP yung Davao, ano? Kaya po. Okay yun lang. Yung bodyguard ni Pulong na nanaksak doon sa bar, tignan mo, tinanggal dahil may bodyguard siya, PNP, di ba? Ewan ko kung anong gusto mo, Bato. Dapat sana kayo, na mga kapulisan, pag alam nyong mali na ang utos sa inyo, boss, hindi kami para sa ganyan. Nandito kami para sa peace and order, hindi para manggulo. Huwag nyo kaming gawing tauhan ninyo. Pwede naman kayo sumagot ng ganun eh. Di ba? Right nyo yun eh. Kasi ito yung mayor. Tawag ka. Tapos order kang patayin mo yung mga adik. Tatablayin mo Ikaw, sumunod ka na sumunod eh. Ngayon, ayan. Tayo nga sa dahig ni Digong. is the whole bill, yung bill na PNP reform bill, ay acceded to their wishes. Natanggalin yun. Kasi maraming sakripisyo na provision eh. Kailangan natin yung mga provision na so, pinasa ko. Pero ganoon pa rin, pagdating sa Malacanang, binito ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang pwedeng ang LGU, yung mga mayor, pwedeng pumili pa rin ang kanilang mga pulis. Ganun talaga, ganun. That is the existing system. Because meron tayong existing law na Ewan ko, no? Dito, hindi. Sa Davao lang siguro sila nakakapamilya. Alam ko dito, hindi mga pren eh. May nagkano rito mga polis, pero hindi pinili ng mayor. Alam ko, pagka naging ka ng chief police ka na isang lugar, magkikirtisi ka sa mayor. Mag-uusap kayo. Ako kaya dito, na ako ang magiging commander dito sa Isabela, mga ganon. Diba? Ewan ko, hindi naman namimili ba? Pwede ba mamili yung mayor sa governor na
Sasabihin sa PNP, gusto kong padala mo rito na commander ko dito. Hindi naman ganun. Wala akong alam na ganun, Bato. Oo na nag-govern yan. Pero, Maliban na lang kay Duterte. Mula pagka-mayor, hindi ka na binitiwan ni Duterte. Hanggang naging presidente si Duterte, dito ka sa tabi ko, Bato. Oh, eto, estrella mo. No? Diba? pero, yeah, how I wish I've been there, experienced everything, and wanted to have that kind of reform na mangyayari sa PNP. So, itong next years, 6 years ko, pagbalik ko, I will advocate for that reform again. Oo. Ito. May tanong ako sa inyo, Senator Bato. Kung hindi ka maaaresto, matagal-tagal ang bibilangin mo, Bato. Baka yung 6 years na sinasabi mo, hindi mo na mapagsilbihan yan. Hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte, pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions, but no survey really saw him. No survey put Marcoleta in the top 12. Kaya nga, Karen, yung Corbey na yan, talagang palpak yan. Hindi yan dapat pinaniniwalaan. Nung panahon lang ni Digong natutuloy yan, mga yan. Ngayon, iba usapan na. Marcos na eh. Ha? Yun ang mga ano ni Marcos, presidente eh. Isa lang ang pumasok sa top 6 ah. Di ba? Si Erwin Tulfo lang. Oh, di ba? Oh. Si Bongo, si Bam Aquino, ito si Bato. Tapos Erwin Tulfo na yata. Tapos Marcoleta. Sino yung panlima? Bago si Marcoleta, kalimutan ko. Hindi rin ano eh. Kiko Pangilinan. Oh, hindi rin administration candidate, di ba? Oh. Mas nakakalamang pa nga yung kandidato nito sila Duterte dahil 1, 2, and 6. Puro kandidato ni Duterte, di ba? Pero yung kandidato ng administrasyon, isa lang, yung Erwin Tulfo, o, di ba? Hindi pa natin sigurado kung kandidato nga niya yan eh. Dahil Duterte din yan eh. 12. Lagi siya nasa outer, right? And nalampasan pa niya si Amy Marcos. How did he do it? Ang alam ko, Karino, yung mga, I don't know if I'm correct, Sure. Yung narinig ko lang, yun naman mga iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa survey. Yung mga survey na hindi sumasali. So their votes are, their solid votes were not counted in the surveys. At saka, Pero yung- 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcoleta eh. So he's more than... hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Yung mga Duterte na mga tao, sumuporta, Visayas at Mindanao, sumuporta sa kanya. Makita mo, after Bongo, Bato, next is Marcolita kaagad, di ba? Makita mo sa mga result by region, Yes. sa Mindanao, sa Visayas, Bongo, Bato, Marcolita kaagad. So, O, yun ang ano, no? Yun ang diskarte ng ano, Bongo, Bato, Marcoleta na agad, no? Kaya nadala rin si Marcoleta ng Duterte, di ba mga friend? Sinama siya sa Bongo, Bato, Marcoleta agad. O. Sinabi ni Bato yan. O, tuloy. Kaya nasira yung survey kay Marcoleta. doon siya nakakuha ng malaki-laki sa support ng Duterte loyalist. All right. Last word, Senator Bato de la Rosa. Karen, I would like to thank from the bottom of my heart sa ating mga kababayan na patuloy na nagtitiwala sa atin at sumuporta sa atin. Maraming salamat talaga sa iyong tulong na nakabalik ako sa Senado. At sa lahat sana ng mga nanalo, Basta, Bato, ang asikasuhin mo, pag dumating yung warrant of arrest mo, maging PM mayor ka talaga. Naharapin mo
ng buong puso, sabi mo, from the bottom of your heart, harapin mo ang kaso mo na hindi naman pwedeng itanggi mo. Maliban na kung magiging Las Cañas ka o Motabato ka, na aaminin mo na your blind loyalty kay Digong, ganun lang yun. Wala ka naman lusot na talagang hindi ka pwedeng hindi sasabit Kaya, sabi nga ni Atty. Conti, madali lang yung address mo dahil Senate of the Philippines, di ba? Ganun lang yun. Tingnan natin, meron pa yata kung from the bottom of my heart. Kaya yan, I hope and pray na kung pwede, ihinto na natin yung bangayan. Kami naman sa opposition, we are just reacting kapag mayroong action na ginagawa yung Malacanang against us. Nagre-react lang po kami in order to serve. fake news na naman yan. Kayo ang gumulo ng gumulo sa Malacanang. May maisog pa kayo. Ano siya sabi mong ginugulo ka ng Malacanang? Di nga kayo ibibigay ni Bongbong puproteksyonan nga kayo Di ba nung una, walang jurisdiction ka dito. Sabi rin ni Rimulya, walang, talagang hindi kayo ibibigay Ang gulo nyo Anong gagawin? Naipit na yung administrasyon ni PBBM sa inyo. Kaya ginawa na yung aksyon. Wala naman naku, tuloy mo. Sige, tuloy mo. To survive. Survival. Ang aming kuhan dyan is, kung hindi ka lumalaban, ay mamamatay ka. So, Kaya nga, alam mo pala kaya nga, gumalaw na si PBBM. Dahil mukhang gusto niya talaga siya sibakin Di ba? Ang gulo-gulo nyo. Marcos resign, BBM resign, BBM bangag. Ginanon nyo ng ginanon Leni Robredo po tayo BP Leni tayo kakamping po ako. Pero yun ang ginawa ninyo, Bato. Huwag mong baligtarin na kayo ang ginulo ni PBBM, kayo ang inapi. Kaya marami pa rin talagang mga wala sa hulog na mga butante. Yan ang niwalaan mapagsasabi na itong mga Duterte na to So, kailangan lumaban ka. Survival yan. So, dapat sana kung narinig ko yung Alam mo pala yan kaya talagang ibinigay na at ikaw, susunod ka na. Ibibigay ka na. Dahil magulo ka pa rin tignan mo. Ibibigay kayo talaga. At yung mga kasong isinampa sa inyo, hindi naman ginawa ni Bongbong gawa-gawa yung mga kaso nyo Diba? Yung tungkol sa droga, nakasampa kay yung nagsampang kaso kay Pulong. Yung binugbog niya doon sa club. Walang hindi kayo inano ng gobyerno Ni Marcos hindi. Kayo pa lang umano sa sarili ninyo. Di ba mga boss? Tuloy mo. ko yung sinabi ng Pangulong Marcos na gusto niya magkaisa na kami para gaganda ang takbo ng Pilipinas. How I wish ganun na magiging direction natin. Kasi kami from the opposition. Anong opposition? Di naman kayo opposition Inaagaw ninyo ngayon lang kayo nag-oposisyon dahil gusto nyo sumunod sa inyo si Bongbong Marcos sa gustuhan ng amo mo. Nung hindi kayo sinunod, ginawa niyo yung sarili niyo, oposisyon kayo. Ang oposisyon, sila BP Leni, sila Laila de Lima, hindi kayo. Uniteam nga kayo, uniteams ba? Position. We are not yung opposition na who will oppose for the sake of opposing. We are not an obstructionist opposition. Pag nakita namin na maganda yung programa ng gobyerno, we are here to support that program. Dahil, bakit ba kami pinili ng taong ba? Ginugulo nyo nga yung gobyerno ni Marcos bangag-bangag kayo ng bangag-bangag. Kinuha pa si Bugahagis na gusto nyo i-hair follicle yung si Bongbong Marcos para mapatunayang hindi siya nagda-drugs. Ikaw, pagsasabi mo na naman dyan. Mga boss, Bato. Ang gagaling nilang gumawa ng ikot, mga friend. Lulusot sa tanga Tuloy. Ng taong bayan para gaganda ang buhay nila. So we have to support those programs worth supporting. Pero pag may nakita naman kami ng mali na ginagawa o kaya pang-aabuso na ginawa ng Malacanang o kung sino man,
then we have to stand up. We have to Okay. stand up at yung paglaban natin. Bato, hindi kayo inabuso ng Malacanang. Ginawa ng Malacanang ang dapat gawin sa inyo dahil inaabuso nyo ang Malacanang. Di ba? Gusto ninyong patalsikin si Marcos at iupo si Sara. Ay, wag nga kayo. Laban natin yung tama at yung totoo. Yun ang Sinabi pagiging ni Pangulong Marcos Jr. to support, and he said, an honest government. Do you agree na honest ang gobyernong to? O, tignan mo, hindi makasagot. Do you agree na honest ang gobyerno to? Ha? Yung tanong nito si Karen. Ito masagot ni Bato. Tagal, no? Basehan natin yung mga nagdaan, Oo. hindi sila naging honest. Pero, Oh, basihan natin yung mga nagdaan, hindi sila naging honest. Ha? Ipipilit na naman niya na nangako sa kanya si Bongbong na hindi ba galawin siya, hindi siya bibigay sa ICC. Tignan mo. moving forward, baka maging honest na sila. So, wala na magiging bangayan kung magiging honest na sila all the way hanggang matapos yung second half of their term. Ano gusto mong nga, Rod? Hindi ka ipapa-aresto sa ICC ni Bongbong. Ha? Ganon. Para honest sa'yo si Bongbong, ha? Bato? Pero ang pagiging honest din, ibig sabihin hindi nagnanakaw, ah. Kasama yun. Yung honest na hindi nagnanakaw at may isang salita. Hindi yung ibang sinasabi, iba ang ginagawa. That's Oh, yun na naman, di ba? Yun nga, kaya nagagalit siya kay Bongbong, di ba? Sabi raw ni Bongbong, hindi raw makikikooperate sa ICC. Tapos, nakikooperate. Mga ganun ang inaanto ginagawa to, huliin ka rin, ha? Tuloy. that's not honesty. So sana magiging ganoon sila, and you will expect from us, from the opposition, na we will cooperate with them kung ganoon ang magiging takbo ng gobyerno natin. No. They expect cooperation from us. Hindi po kami mga obstructionist na mga opposition. Ganon? We will help in nation building. Oh? All right, on that note, congratulations to you in advance. Tama na. Mga friend. Tindi ni Bato, no? Sabi niya, pag parang wala to. Pag ganyan na salita mo, Bato, hindi maaawa sa'yo. Bibigay ka talaga, ha? Pinipilit mong kasalanan ni Bongbong, kaya ay, nako, ewan ko sa'yo, Bato. Magkulab na po tayo, mga friend. Bong Tupa, shout out. Nakakalungkot pa rin dahil nanalo at binoto pa rin ang mga pro-China. Bobo na yata talaga ang mga Pilipino. O sadyang nababayaran ang kanilang boto. Sang-ayon ako sa dyan, Bong Tupas. K54254, shout out nak, Tyrox, sabihan nga yang si Kopman na yung mga alleged na krimen na pinaggagawa ng kliyente niya ay nagsimula lahat sa Davao. Magmula nung una pang naging mayor yan. Mag-research kamo siya nang maunawaan niya ang umpisa ng DDS. Oo. Ito si Kupalman, ano to eh. Ewan ko kung saan nakakakuha ng ano to. Bilib na bilib kay Duterte, no, mga pre. LMT, shout out. Pinagluloko ni Kupman, mga Pinoy. Pinapaasa, mga mangmang sa Davao. Yun nga. Shirley Jaser, sayang, hindi nakapasok ang Bunyog sa Kongreso. Yun nga, buti nanalo pa si Kiko at Bam. Hindi ko akalaing talagang number 2 at number 5 si Kiko, but buti may kasama na si Senador Hontiveros. Diyos mio, number 1 si Go, tapos Bato at Marcoleta, inay ko po. Madadagdagan ang 3 iklog sa Senado. Si Lito Lapid, ano ba? Pasok si Lito. Anong gusto ng taong bayan kay Lito Lapid? Ang mga Duterte, hala, anong klaseng mga tao dyan sa Davao? Hindi ba kayo nag-iisip? Naku po, 3 taon na naman ang pagdudusahan ng mga mamayan sa mga trapong politiko. Totoo yan, Shirley. Hindi, matagal tinrabaho yan. Kaya kita magsalita si Pulong. Nakita niyo yung video ko, di ba? Nasa inyo kung boboto niyo ako. Antonio Sobreo, shout out.
Lahat ng nasa Comelec ay si Dugong naglagay, di ba? Ayun. Lisa Cruz, shout out. Ayaw nila sa matinong leader. Totoo. Sumagot si Ted, oh. Tulad na lang ni Trillanes, talo sa Caloocan, pero kung tatakbo siyang presidente, iboboto ko siya. Parehas tayo, Ted. Shirley Jason ulit, oh. Alam mo ba, Karox, ang ibig sabihin ng Tagalog dito ng Koopman, biniling lalaki. Sa Tagalog, binili German. Tagalog lalaki, pag samahin mo, binili na lalaki. Buwang yan, Kaupman na yan. Ano namang pakialam ng ICC kung nanalo si Digong? Ewan nga, Shirley. Gulat nga ako eh. Parang ano rin, naging kampo na rin ni Duterte. Lisa Cruz, kaya lang dollar siya. Takot din ata Nograles kaya hindi gaanong nagtrabaho. Sa bagay, sa Caloocan nga, marami pa rin nabudol. No? Diba? Tsaka magtrabaho man yung Nograles, hindi niya kaya. Sa totoo lang, hindi niya kaya. Hawak talaga ng Duterte. Ang mga kapitanis, lahat. Tama, maski na anong maski pa sabihin lang sila ang kampo ni Satanas, boboto pa rin sila. Elizabeth Iscario, good evening Sir Rox. Buti na lang at nakapasok si Bam Aquino at number 2. At itong si Kiko Pangilinan number 5. Kakainis lang. At naging number 1 pa yung si Bongo na yan. At itong si Bato. Pumasok din sa Marcoleta. Pati itong si Camille Villar at Amy na dapat sinipa na ito dyan sa Senado. Hay, magagawa dyan. Librado Ludovico, shoutout. Blessed morning, Karoke. Maaga tayo ngayon. Anyway, naku po. Ano na ba ang nangyayari sa taga Dabawenyo? Nakakulong si Tandang Dorian Dutae, hindi na makakabalik ng buhay doon na sa Netherlands mauutas. Makakapaglingkod pa ba yung mga ewan o baka naman hanggang ngayon takot pa rin ang nasa kokote ninyo. Pinakita lang sa yun nga naging kailangan makita ng ICC na mahal ako ng Davao. Trabahuin ninyo yan. Tinrabaho. Sabi ni Koopman, nakita nyo ha? Bakit sasabihin ninyo ang mahal na mahal ng, di ba ganun yun? Librado Ludovico, hindi tanga yung ICC. Malayo yun, Koopman. Sa kasong kinaharap niyan. Eto. Sige kang attorney Kupalman, hanap pa mo ng palusot. Daming ninakaw na pera ng mga Pilipino yung kliyente mo. Ikaw ngayon ang magpayaman, attorney Kupalman. Elizabeth Scary ulit. Gago din tong abogado ni Digong. At nanalo daw ito si Duterte sa pagka-mayor at hawak na naman nila ito. Kaya lang, paano siya makakapagsilbi? Makakagsilbi niyan, nakakulong ito sa ICC. Bakit di ito disqualify agad ng nakakulong na nga ito? Hay, nako Comelec, bakit nyo pa pinayagan? Hay, nako, anong klaseng batas bang yung Comelec na yan? Parang walang utak, kakahiya talaga. Nahit ulo ni Elizabeth. Kaya ako din Oy, napanood ko si Toits yung Batang Manila Toits kanina At ang topic niya si Kibulog. Hindi raw matanggap ni Kibulog na siya ay natalo. Magpapa-recount daw siya ng manual recount. Taragis kang Kibulog ka. Sakit sa ulo talaga. Ruben Lantin, shout out. Parang di attorney si Koopman. Politika pinag-uusapan. Wala talaga mga friend yung Koopman na yun. Wala siyang maghahanap talaga siya kung anong path siya ilulusot. Laki ng bayad Mamerto Jr. Salonga, shout out. Good evening, Skarox. Opinion ko lang naman. Dapat talaga mano-mano bilangan. Mandaya naman madaling mabuko. Saka dapat ang Comelec, taga-bilang lang. Iba ang iimbestiga para patas. Saka pwede silang kasuhan, di ba? Dapat sana.
Polito Rubilo, shout out. Brad Rocks, binoto ko yung bunyog. Mga anak ko. ML Akbayan. O, pares tayo. Elizabeth ulit, kabubuhan naman itong sinasabi ng abogado ng mga Duterte. Ano naman ang koneksyon dito sa kaso niya? Ang dami ng pinapatay nito. Alam ba ng gagong ito? Ano yun? Ganon-ganon lang. Ay, nako, bobo talaga. Kaya nga parang tanga. Diba, sisweldohan mo ng libon dolyar. Putik. Elizabeth ulit, yan namang impeachment ni Sara. Numbers game yan, Sir Rox. Di naman yan kagaya ng isang kasong kriminal na yung judge lang ang magdidesisyon. Sa pagkaiba ng impeachment, kapag marami ka pang kampi diyan sa Senado, lusot ka na dyan. Kahit na matibay ang ebidensya nito. Yung mga senador na magiging judge dyan, ewan ko kung ebidensya at konsensya ang mananaig sa kanila, di ba, Sir Rox? Yun nga. Mga tuta ito ng mga Duterte, kaya ewan ko na lang. Ako, Elizabeth, halos alam na natin na hindi siya mai-impeach and magiging acquitted siya dyan. Given na yan. Kaya lang, ang gusto nating makita, gaano kakapal ang muka ng mga senador na i-acquit si Sara Duterte at kung anong rason para siya ma-acquit. Kung anong rason ang ibabangga nila doon sa mga nagpo-prosecute na dapat matanggal si Sara Duterte sa ebidensyang napakalinaw pa sa tubig. Paano nila babanggain yun? Sige, yun ang gusto ko lang makita. Kung gaano nila wawasakin yung kanilang kredibilidad bilang ibinoto ng taong bayan. Pagmamalasakit sa taong bayan, pakikita nila yung pagmamalasakit sa isang tao. Ganon sila kademonyo. Di ba? Yan lang yan. Pero kung gagana ang konsensya, kung meron maaring makumbik itong si Sara Duterte. Pero anyway, marami pang nakaabang. Asa na ba yung sinampang kaso ng NBI sa Department of Justice? Emily Tabangkura, shout out, dahil sa malasakit center niya. Hindi naman kanya yun eh. Pera niya ba yun? Marcoleta, dahil sa ICC, sabi ni Emily. Emily ulit. Makino at Kiko, binoto ko. Binoto rin loyalista, lalo, halo-halo. Ruben Lantin, Davao ang impyerno. Sabi mo pa. Emily Tabangkura ulit Makino at Kiko. Nabasa ko na to. Mamerto Jr. Salonga. Dapat pati yung commissioner ng COMELEC hindi appointed ng presidente, saka higpitan nila ang credential ng tatakbo lalo na sa mataas na posisyon. Totoo. Yun lang mambabatas. Ano nga ba? Senador, mambabatas. Tapos wala ka alam sa batas. Bunggong. Librado ulit mga Nograles, it's about time to get the hell out of Duterte City, Este Davao City. Yun nga, sabi ko, diba? Dapat mga Nograles, benta na lahat ari-arian na dyan. Iwan nila yan. Baka madisgrasya pa sila dyan. Polito Rubilos, anong kaugnayan sa panalo sa eleksyon para maabsuelto ang kaso sa ICC? Kailangang ebidensya na inosente ang kliyente ni Atty. Koopman para maabsuelto. Yun nga, kasi kay Kupalman, Mamerto ulit, ayaw nila sa matino at may kakayahan. Puro may mga kaso na nakakatakbo pa. Dapat disqualified na yung mga yan. Kapalmuks. Ganun, hindi ka pwedeng maging politiko pag hindi ka makapalamok, Raul Villanata, greetings Kuya Rox, sa buong pamilya, God bless always. God bless, Raul. Librado ulit, correct ka, Rox. Only in the Philippines talaga. Pagdating sa politika, leching PI yan. Punyemas, karma hinawa kayo. Lisa Cruz, balita na yung local absentee voting, puro padapa, binoto. Di ba delikado yun kasi karamihan ata doon, mga militar at media. Mamerto ulit. Wala nang pagbabago itong bansa natin. Nakakalungkot, sayang ang Pilipinas. Lahat halos ng negosyo, hawak ng mga inchik, pati politiko. Sinabi mo pa, Mamerto. Raul Villanada. Eleksyon sa Pinas, may masayang pangyayari at may medyo nakakapanghinayang. Sayang si Luke Espiritu, may Heidi Mendoza, Franz Castro. Si Arlene Brosas pa, nakakasuya at mantangin natin
ang mahika at karunungan itim ni Lito Lapid. Pero matuwa tayo, wala si Depektibo at Bumtarat. Totoo yan, Raul. Si Bumtarat, akala mo talaga, sure ball na siya, no? Federico Mandaco, gumana pa rin ang black voting na INC. Disappointed ako sa pagkakapanalo ni Marcoleta. Isa yan na dapat tingnan sa Senado. Buti pumasok si Kiko at Bam. Sigurado kampiyan ni Marcoleta. Kampiyan si Marcoleta kay Sara sa impeachment. Sigurado. Yan nga maganda makita kung paano nila wawasakin ang kanilang prinsipyo dahil lang sa Duterte. Sipin mo, natalo pa si Abalos, kulang sa diskarte ang campaign team ni PBBM. Hindi naman nakapagtataka kung manalo sila Duterte dyan sa Davao. Siyempre, hari sila dyan. At halos 40 taon sanay ng mga taga Davao sa uri ng pamumuno nila. Buhay nila yan. Bahala sila doon. Yung hawak sila sa leeg ng puon nila. Yun nga yun. Kita mo naman kung papilahin sila sa pagpasko. Bibigyan ng hamburger sa 200 tsaka konting bigas. Halos 4 na kilometro yung pila nila. Ha? Ganun ba kapatay gutom ang Davao? Ang daming mahihirap pala dyan, ano? Bagay, dyan napupunta si Pugong Biyahero sa mga bundok-bundok niya sa Davao. Marami pa rin talagang kawawa dyan. David Ali Mendoza, good evening po, Arox. Ay, naku, nakakayak naman ang resulta ng eleksyon. Nasa top 6 pa yung 3 padapa. Pero di bali po yung 2 na dyan ay nasa listahan ng ICC. Tama. Kaya magsaya man sila hanggat wala pa yung arrest warrant nila. At mabuti naman po at di na kasali si Depektibo at si Bumtarat-tarat. Isama na din si Bento Lupong at Pacquiao. Balita ko po, talo din yung party list ng mga kamag-anakan niya. Doon naman po kay Kupalman, nagpapakalat pa ng maling argumento. Ibig baga palabasin na dahil nanalo sa eleksyon si Digong ipapakawala ng ICC. Bagay nga yung pangalan niya na Kupalman. Okay, Digong, ikaw na lang mag-abogado sa sarili mo. Prosecutor ka rin naman, di ba? Sa pinapagmalaki mo, prosecutor ka. Porving Peña, shout out. Shout out, Sir Rox. Masaya pa rin tayong mga ka-warriors pagkatapos ng eleksyon. Lungkot, talo, bunyog. Yun nga eh. Oh. Federico Mandaco. Wala kasing pera ang bunyog, saka bago pa siya. Pero tingnan ko yung standing ng bunyog, halos nasa 96,000 din tayong bumoto sa kanya. Oh, halos nasa gitna siya ng dami din niyang nalampasan. Oh. Federico Mandaco. Ito si Koopman. Dapat election lawyer lang ito, hindi pang ICC. Sige nga, gawin mo ulit itong argumento para papauwi mo si Digong para pagtawanan ka ng ICC. Anong connect ng panalo ni Digong sa mga kaso? Kaya nga nadala yan sa ICC dahil doon sa mga kaso niya nung panahong mayor pa siya at nung presidente pa siya. Parang tanga nga si Kupalman eh. Paul Mercado, shout out. ICC lang ang pag-asa, sabi niya. Chupista Bunaaw. Good evening po kuya, sa pamilya mo pong mahal, mga kawaros. Ano po kuya, magpupugong biyahero ka na rin po ba? Sige, sige po kuya, manonood pa rin po ako. Kasi grabe po kuya, ganun talaga sa Davao, maraming tea. Kalat ni Baya, shout out. Parang hindi ko kasi kaya ginagawa niya mga si pugong biyahero na yan. Gahanap ka ng mga ewan, tapos ihingi ka ng donasyon, puta. Kalat ni Baya ulit. Good evening, Kasani. Bombahin mo at labatibahin ang mga ungas na yan. Kasani, halabira. God bless your family. God bless, Kalat ni Shine. Shout out sa Rox. Tawag doon, tanga lang. Dapat ipus na ang kaso kung di madala sa impeachment. Dapat panagutan ni Sara lahat ang kademonyohan niya rin tulad ng tatay niya. Tingnan nga siya yun eh. Porving Peña. Salute sa lahat ng kawaryos. Ingat po tayong lahat. At sana matunghayan pa natin mga susunod na eleksyon.
at sa pagbagsak ng mga Duterte. Yun nga, papanoorin natin kung paano. Simpleng-simple lang naman yan, His Excellency. Lahat ng illegal nila, ng kakaso nila, di tuloy, pag-aarestuhin na sila, ang mabibigat ang kaso eh. Huwag kang matakot. Ikaw ang Chief of all Armed Forces of the Philippines. Shine Real. Sir Rox, dapat mga taga-Davao ilagay sa Guinness Book of Record sa pagboto ng multo at pamilyang Berdugo. Totoo. Tama ka dyan, Shine. Joseph Rigodon, shout out. Nakakalungkot nga, Karox. Hindi nakalusot ang bunyog. Isa pa naman, siya sa pwedeng asahan sa pagsisiwala ng katotohanan. O, anyway, Joseph, tuloy pa rin naman si Atty. Enzo sa pagbablog, di ba? Tsaka, hindi ano sa kanya yan. Hindi naman yan ang bread and water ni Atty. Enzo, negosyante siya, di ba? Joseph Rigodon, no? Yung kapartido ni Digong, funded ng China yung kaya mga nakalusot. Marami pa ding butante natin ang ayaw sa tamang pamahala. Kahit dignidad nila, naibenta na. Totoo. Joseph Rigodon rito. Yung chairman, appointee, no? Ha? Yung chairman, appointee yun. Ano pa ang mangyayari sa eleksyon? Totoo. Misty Sambangos na, shout out ha. Good evening po tayo. Nakakalungkot kung sino pa ang masamang tao, yung pa ang nanalo. Nakakapanghinayang hindi nanalo si Abalo, si Kiko, si Kiko at Bam, binoto ko rin ang mga relatives ko. Vote buying yan. Tay, kaya nanalo ang mga Duterte sa Davao. Siyempre, kahit saan may vote buying. O, yun nga. Na yun, naniniwala na kung marami pa ring taong mangmang at hindi nag-iisip. Kasi puro mga pro-China ang binoto. More power po tayo. Thank you, Nak. Chupisa Bonao. Grabe po. Nakakawalang gana ang bumoto. Akalain mo number 1 pa si Bongo. At si Aimee, si Choco, si Kokekta, si Bato, kahit nahirap po akong umuwi at para lang makaboto, tapos ang resulta ay talaga po namang nakakapanlambot. Siguro nga po, baka noong patapos na ang kamada. Totoo. Mistisang bangus ulit. Kahit pa maging mayor si Digong, hindi pa rin siya makakauwi. Kaya nga, kawawa ang mga taga Davao. Kasi bumoto sila ng mayor na wala. Paano na ang Davao ngayon? Eh, kayang-kaya na ni Baste. Ha? Ang masaklap pa dyan, papasahuran niya ng bayan nang hindi nagwo-work. Sayang ang perang pinapasahod sa kanya. Napakahaba kasi ng standard ng napakababa kasi ng standard ng pagpili ng politics sa Pinas. Dapat yung ganyan mga kaso, kahit hindi pa convicted, disqualified na yan. Saka yung mga may nakapending na kaso at any scandal, dapat di na pwedeng kumandidato. Dapat baguhin ang batas natin, di ba tayo? Yun nga, ewan ko. Pati nga si Raulo, kami si Kibulog tinanggap. Glenda Deo, shoutout. Kaso, Duterte Dynasty, panalo lahat. O, di ba? Isang bangus ulit. Binili ng mga Duterte ang mga tao sa Davao. Nakakaawa ang mga nakatira dito. Ang mga nakatira sa Davao. Hawak sila ng mga Duterte. Pinapaikot lang sila sa palad ng mga Duterte. Totoo yan, Nak. Isang bangus ulit. Sa pagkakaalam ko, lumabas ng March 13 ang letter ng ICC kay Bato at Bongo. Yung mga naging mga naging alliance ni Digong sa EJK invited na sila for trial. Kaya lang, hinihintay na lang ang warrant of arrest. Malapit na rin si Sayad na Sara. Totoo yan. Misisang bang si Aimee. Si Aimee kaya ang nag-vote buying. May mga picture na lumabas tayo. Sana makita ng COMELEC. Sana ma-implement yung warrant of arrest ni Bato at Bongo bago mag-oath. Totoo. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, correction lang. Mali lang ang pagkaka-type ko. Kakamping kami. Binoto namin ang mga dala ni BP Lenny. Pares tayo. Mistisan bangus ulit. Ang eleksyon parang nagiging formality na lang. Nakakalungkot talaga. Totoo. Mistisan bangus ulit. Si Kaufman,
Inuutulang si Digong kasi malaki ang bayad sa kanya. Totoo yan. Ted, oh. Lumalabas, bading si Kopman karaoke. Parang sinabi ni Kopman, palayain si Digong. Gandang lalaki. Panalo pa sa eleksyon. Saka daming pera. Totoo. Chupista Bunao. Isa pa po, ang mga di nakalusot sa mga mayor, si Trillanes, si si Nograles, ang gaganda ng mga plataforma nila tapos talo. Nakakadismaya na naman ang botohan, pero salamat pa din sa Diyos at nanalo pa si Bam Aquino at Kiko. Ibinoto ko po pala ang Bunyog Party, sir. Pero nanalo po pala ang akbayan ni Senator Risa. Yun po, thank you po rin para sa Diyos. Pero Lord, pwede po bang magtanong, ano po kaya ang plano nyo po sa Pilipinas? Maawa po kayo sa amin. Jesus naming amen. In Jesus name, amen. Nga nga eh. Pero antay tayo mga friend. Hindi natin alam kung anong ni Lord. Mag-isang oras na naman tayo mga friend, no? Mundo Cheng, pre. Mabisa pa ang kamandag ni Digong. Tumatalab pa ang sa mga kabayan natin. Naubod ng tanga at kabubuhan. At sa bisa ng pera nang galing din sa kaban ng bayan at sa galing ni Garcia na tanging siya lang ang nakakaalam kung sino ang gusto niyang ipanalo. Tayo. Mundo Cheng ulit, oh. At malamang sa botohan tungkol sa impeachment, si Sara ay mabaliwala sa dami ng kanilang senador na nanalo. Kaya huwag kalilimutan, isang pa ang mga plunder kay Sara. Yun ang susunod yan. Hindi na palulusutin ni yan. Yung mga taong umaasa kay Sara Duterte na makakatakbong presidente, nananaginip po kayo ng gising. Para sa akin, ha. Sylvia Pino, shout out. Dapat hindi ganun ang basihan porkit maraming kakampi mapapawalang sala na si Sara Saltik, lalo pang maliwanag ang ebidensya, lalo na pag maliwanag ang ebidensya sa impeachment. Yun nga, isang bangus ulit, oh. Dapat pag 1 month na at wala pa yung mayor para sa oath, disqualified na, pwede na siyang tanggalin kasi pasasahuran siya ng taong bayan, hindi nagtatrabaho, napaka-unfair. Dapat talaga baguhin ang batas. Nakakapanlambot. Garcia, kahiya ka naman. Ted, oh. Nagtatrabaho siya. Pinagtatrabahuhan ang mga kawalang yaang ginawa. Totoo. Eli, shout out. Kulang sa impormasyon ang taong bayan, Boss Rox. Kaya paniwalang-paniwala sa fake news ang tao. Totoo. Mundo Cheng ulit, oh. Napakabobo pala nitong abogado ni Digong. Ano ba ang kinalaman ng eleksyon? Maski na manguna pa ang isang kriminal sa mga kaso mong inuusig ng ibang bansa. Mundo ulit. Tama lang sinabi noon ng isang attorney na expert sa isang IT expert kung paanong makapagdaya si Garcia. At ngayon ay nangyari na, di ba? Garcia, malinaw na sa iyo. Bugok ang kapal mo. May ulo ni Ted. Ay, ni Edmundo. Ted, oh. Nag-aalala pa rin ako sa impeachment ni Sara Caroque. Sa top 12 ng mga nabuhay na mag-uling senador, may 7 agad na mga Duterte. Si Bongo, Bato, Marcoleta, Amy, Pia Cayetano, Camille Villar at Lapid. Sa mga dating buhay naman ng senador sa Senado, Siyam, Peter Cayetano, Cynthia Villar, Mark Villar, Subiri, Villanueva, Ligarda, Gatchalian. Sana mali ako, naboboto mga ito para huwag ma-impeach si Sara. Sana nga, Ted. Pero dapat ituloy para makita natin kung gaano sila papoproteksyon na si Sara against sa ninakaw na pera. Diba? Against sa kawalangyaan niya. Diba? Yun lang yun. Ted ulit, oh. Hindi baling nakatayo pa rin ang mga Duterte. Hindi baling
nakatayo pa rin ang mga Duterte. May pag-asa tayong padadapain sila ni Risa, De Lima, Kiko at Congressman ng Akbayan Party List ni De Lima. Totoo yan, Ted. Glenda Deo, sabi niya, ang mali ay may kabayaran yan, sabi. Lina Pamilara, shout out Hindi pa ako makamove on, mga kababayan. Ang hirap tanggapin dahil nanalo pa ang mga senador na walang ginawang mabuti sa bayan. Ano ba naman ang mga kababayan? Kailan ba tayo magigising ng katotohanan? Nakakalungkot ng nagbulag-bulagan tayo dahil sa awa kay Digong Duterte. Tayo ba naawa sa sarili natin na kayo ay naghihirap dahil sa kagagawan ng mga nagagawa na rin ninyo? Totoo, Lina Pamilyar. Mundo Cheng ulit Nanalo naman si Mayor Benta uli, Nanalo na naman si Mayor Benta uli sa Maynila. Ano naman kaya ibebenta niya sa pag-aari ng Maynila? At gagawin niya na naman puhunan sa pagkandidato ulit sa 2028 sa pagka-presidente. Kaya kayong mga tanga Maynila, madala na kayo. Wala. Daing kwarta siguro binigay naman Kita mo, nandun si Sara, di ba? Walang problema. Maski na mag-stop. Tedo, may basbas kaya ni Garcia ang pagkakapanalo ng mga Duterte? Marinig ka ni Kupalman, Glenda Deo, di ba din nagbabago ang mga botante yung gusto at idol nila ang iboboto maski di ka dapat na may nagawang mali, okay lang sa kanila. Sana sa susunod ng mga halalan maging responsible voter na tayo lahat para sa ating mga anak at mga apo. Ewan ko. Glenda Deo ulit marami pang nabudol at tulog ang damdamin nila sa EGK. Shout out Michael Edwin, my friend Mike, sa aming AJ. Karox, totoo pala talaga si Lucifer nasa Niban. Karox, totoo pala talaga si Lucifer nasa Niban. Marami dyan sa atin. Harinawa, mag-ingat kayo at ang pamilya. Totoo. Pedrito Fidel, shout out. Davao, walang pinagkaiba sa Isabela. Pedrito Fidel, Davao, walang pinagkaiba sa Isabela. Kahit wala silang nagagawa, binoboto pa rin sila ng tao dahil ginagamit ang pondo ng bayan pambili ng boto. Pedrito Fidel, hindi lang sa Isabela, buong Pilipinas yan. Paano ang Ilocos? Di ba? Hindi naman nababago, puro Marcos din, di ba? Chavit Singson, lugar ni Chavit, di ba? Tawag dito. Dynasty nga Pedrito Tesari, shoutout. Tama ka, Karox. Paano dapat hindi na pumapasok at all sa top 12 sina Bongo, Bato, Barcoleta? Anong nangyari sa mga botante natin ngayon? Ay, nako. Friend Shervin Sapeda, shoutout. Christian Sen, July 7, Alcantara, shoutout sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, shoutout Friend Amy Bingson, Eman Escalona, John Dimango, my friend, shoutout. Sabi ni Tia Deli. Himpong basyang Team Tia Deli, bumabati at kumakaway ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko lang po, Sir Rox, uwian na. Nanalo na ang mga urang-gutang na mga buwaka ng mga pesting yawa. Talaga, Sir Rox. Di po ako naniniwala, Sir Rox, na nawalang gapangan na naganap dyan. Dayaan is life po talaga, Sir Rox. Aber, sino po ang maniniwala na dapat nag-top 1 ang hinayupak na si Bungo? Bungo na, Bongo. Iba talagang may milyones ka, Sir Rox, na bayong-bayong na pwede mong ipangtapal sa mga buhayang hinayupak. Totoo. Heidi Mendoza, Loco Espiritu, tinalo ng mga bugok. Sila Marco Beta, pasok sa Magic 6. Wow. Si Madam Baba Lina, pasok din sa banga. Mantakin mo.
Yun, matakin mo yun, Xerox. Bakit at papaano? Anong meron at andyan sila? Anak ng galising aso talaga, Xerox. Mapapamura ka na naman po talaga sa mga pinutukan po ng lintik ng mga buwisit na yawa. Pinaka pang-aalis na lang ng po ng umay, Xerox. Si Tarat at Ipe, di pumasok kahit pang kulelat. Palakpakan na may kasamang belat. Buti nga sa inyo mga leche, payo ko na lang po dito kina Ipis. Pagbutiin mo na lang ang pagiging ahas. Si Madam Hanilet malulungkot at nalulumbay ngayon sa pag-iisa. Kailangan ng kasama. At ito na nga si Tarat. Ngayon alam mo na. Alisin mo na ang masyado mong pagpaepal. Diyan ka sa mundo mo. Usayan mo na lang ang paggiling-giling mo at nang kami maabutan mo ng jacket. Buti nga sa'yo, leche king. Wala, Tia Deli. Hindi umandar yung magic ng mga survey ngayon. Maraming survey na nagkamot ng ulo. Danny Lopez, talo lahat ang binoto ko, boss. Bakit naman? Di mo ba binoto si Bamakino? Di ba binoto si Kiko Pangilinan? O Tito Soto? O yan, binoto ko yan. Kaya lang, yung iba talo na. Sila Heidi Mendoza, Lucas Espiritu, talo na lang. Alamin ng totoo, shoutout. Ang Davao, hawak ng mga dutae. Ang Comelec, wala pang eleksyon. Tapos na ang resulta, Karox. Pexman, mamatay man si Digong sa ICC. Bayad na yan lahat. Totoo yan. Alamin ng totoo. Naniniwala ako sa'yo dyan. Ana Pelgo, shoutout. Nanalo mga Duterte sa Davao sa tulong ng China. Matagal na tayong napapaligiran ng mga spy ng China. Ang daming kwarta. Putik yan. Maski pa bayaran ng tagda 3,000 kada isang butante ni Duterte dyan sa Davao, kaya niya. Ana Pelgo, hindi maglalakas ng loob yan sila kung walang tulong sa China. Maski wala pang tulong, kaya nila. Daming kwarta. Ana Pelgo ulit, ang mga senador ngayon, halos lahat puro China. Iilan lang ang hindi pro-China. Totoo. Jokeano, shout out ha. Madami at di pa rin nagbabago mga bubutante. Sinabi mo pa. Don Juan, shout out. Attorney, buti nga nanalo si Duterte sa Davao dahil lalo siyang di dapat palayain sa Netherlands. Dahil uulitin uli niya ang EJK dahil sa kanyang kapangyarihan bilang mayor ng Davao, magiging abusado at above the law above the law uli siya. Sinabi mo pa. Marily Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Ito yatang si Koopman, ayaw i-review ang facts or yung case ni Digong. Mas gusto na lang maki-ride on sa mga narrative ng DDS. Gusto nilang kumita ng milyones nang di na mapipiga ng utak or magsusunog ng kilay. Ay, lalo pa kung dito yan lilitisin. Tiyak, the next mo, absuelto na. Kawawang mga victim ng EJK. God bless the Philippines. Jimmy Bautista, shout out ha. Wala tayong magagawa. Mukhang pera ang mga bubutante dahil sobra sa pera ng China. 3J Shop ulit Palagay ko, Xerox, ang mga tao sa Davao talagang naka-develop na takot, trauma sa mga Duterte. Sa mga barangay chairman, mayor, mga tanod, lahat ng sinasabihan ng mga Duterte, kumbaga, winawarningan kapag hindi nanalo si Digong, tiyak may mangyayaring hindi maganda. Sinabi mo pa. O di kaya wala ng sweldo ang mga tanod barangay, baka ipatumba rin ang mga barangay na hindi sumunod sa kumpas ng mga dudes. Ang mga barangay naman syempre, kakausapin ng mga tao, alam mo na kung ano ang sasabihin ng mga barangay tanod. Tsaka, binibili na sila Tignan mo mga asal ni Pulong sa mga tao, parang nananakot
pa na sabi ba naman, ayan, nakita nyo na yung video ko, nasa inyo na, kung boboto nyo ako o hindi. May himig pananakot, di ba? Yun nga. Kaya overwhelming talaga si Digong. Gets na natin yan. Sinabi mo pa, ha? Mary Lebron, shout out. No skipping ads, sir. Sinabi mo pa. Thank you, ha. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Mission accomplished, mga boss. Oh, nakaisang oras tayo, may kito. Ah, hanggang bukas po muli. Bato! Dapat PMAR ka, alam mo dapat mong gawin, ha? Oo. Dalawa lang yan, yung sabi mo. Sumuko ka ng maayos, o magtatago ka, o ganito. Huwag kang umasa, hindi ka kayang proteksyon ng Senado sinasabi mo. Si Adora Laila de Lima nga, wala nangyari, di ba? God bless mga boss. God bless na rin sa inyo, Bato. Ha?